ating pong babasahin ngayon ay chapter 1 ng Ruth. Pero bago ko po basahin mga kapatid, tandaan natin po yung tatlong bagay. Una, isa isip, isa puso, at isa gawa. Matapos po natin basahin ang Ruth chapter 1, atin pong alamin, una yung isa isip. Saan ba natin makikita ang Panginoon sa chapter 1? Pagkatapos, isa puso, paano po natin may isa sa puso yung ating binabasa. At pagkatapos po yung pangatlo, isagawa, paano po natin may isasagawang ipahayag sa iba yung ating natutunan ngayon na nakita natin ang Panginoon na ating may apply sa ating sarili at may babahagi sa iba. After po nung aking refleksyon, alamin natin saan natin makikita ang Panginoon sa ating binabasa. Okay? Ang ating pong chapter ay chapter 1 ng Ruth. Ito po ang pakasabi sa ating banal na kasulatan. At nangyari na mga kaarawan nang humatol ang mga hukom, nagkagutom sa lupain, at isang lalaking taga Bethlehem ay yumao, nakipamayan sa lupain ng Moab, siya at ang kaniyang asawa at ang kaniyang dalawang anak na lalaki. At ang pangalan ng lalaki ay Elimelech, at ang pangalan ng kanyang asawa ay Noemi. At ang pangalan ng kanyang dalawang anak ay si Mahalon, si Chelion, mga Efratiano na taga Bethlehem, Huda, at sila naparoon sa lupain ng Moab at nanirahan doon. Si Elimelech na asawa ni Noemi ay namatay at siya ay iniwan ng kanyang dalawang anak. At sila ay nagsipangasawa sa mga babae sa Moab, at ang pangalan ng isa ay si Orpah at ang pangalan ng isa ay si Ruth, at sila ay tumahan doon na may 10 taon. Namatay kapwa si Mahalon at si Chelion, at ang babaeng naiwan ng kanyang dalawang anak at ng kaniyang asawa. Na magagayoy bumangon siya na kasama ng kaniyang dalawang manugang upang siya'y bumalik mula sa lupain ng Moab. Sapagkat nabalitaan sa lupain ng Moab kung paano dinalaw ng Panginoon ang kanyang bayan sa pagbibigay ng kailang tinapay. At sila'y umalis sa dako ng kanyang kinaroroonan at ang kaniyang dalawang manugang na kasama niya, at sila'y yumaon upang bumalik sa lupain ng Huda. At sinabi ni Noemi sa kaniyang dalawang manugang, kayo yumaon na bumalik na sa ang bawat isa sa inyo sa bahay ng kanyang ina. Gawan nawa kayo ng magaling ng Panginoon, gaya ng inyong ginawa sa mga namatay sa akin. Ipagkaloob nawa ng Panginoon na kayo makasumpo ng kapahingahan, bawat isa sa inyo sa bahay ng kanyang asawa, na magayon kaniya nagkansila, inilakas nila ang kailang tinig, nagsiiyak. At sinabi sa kaniya, hindi, kundi kami ay babalik kasama mo sa iyong bayan. Sinabi ni Noemi, kayo'y magsibalik sa mga anak ko, kayo'y magsibalik mga anak ko. Bakit kayo yayaong kasama ko? May mga anak baba ako sa aking tiyan na magiging inyong mga asawa? Bakit magsibalik mga anak ko? Magpatuloy kayo sa inyong lakad, sapagkat ako'y totoong matanda na upang makarumpa ng asawa. Kung aking sasabihin, ako'y may pag-asa kung ako'y mag-asawa man ngayong gabi. At ako'y magkaanak man, maghihintay kaya kayo hanggang sila'y lumaki? Magbabawa kaya kayo na magkaasawa? Huwag, mga anak ko, sapagkat daramdamin kong mainam dahil sa inyo, sapagkat ang kamay ng Panginoon ay nanaudaban sa akin. At inilakas sila ang kanilang mga tinik, nagsiyak uli. At hinagkad ni Orpah ang kanyang biyanan, ngunit si Ruth ay yumakap sa kanya.
At sinabi niya, narito, ang iyong hipag ay bumalik na sa kanyang bayan at ang kanyang Diyos at sa kanyang Diyos. Bumalik kang sumunod sa iyong hipag. Sinabi ni Lot, huwag mong ipamanhik na ikitay iwan at bumalik at humiwalay sa iyo, sapagkat kung saan ka pumaroon ay paroroon ako, at kung saan ka tumigil ay titigil ako. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan, at ang iyong Diyos ay aking Diyos. Kung saan ka mamamatay, ay mamamatay ako, at doon ako ililibing. Hahatulan ako ng Panginoon, at lalo na, maliban ang kamatayan ang maghihiwalay sa iyo at sa akin. At nang makita yun ni na mapilit ng pagsama sa kanya, ay tumigil ng pagsasalita sa kanya. Sa gayoy yumaon silang dalawa hanggang sila'y dumating sa Bethlehem, at nangyari nang sila'y dumating sa Bethlehem na buong bayan ay nakapagtaka sa kanila at sinabi ng mga babaeng ito ba ay si Noemi? At sinabi nila sa kanila, huwag niyo akong tawaging Noemi, tawagin niyo akong Mara, sapagkat ginawan ako ng kapait-paitan na makapangyarihan sa lahat. Ako'y umalis na puno at ako'y inuwi ng Panginoong walang dala. Bakit niya ako tinawag na Noemi? Yaman ang Panginoon ay nagpatutuo laban sa akin at dinalabhati ako ng makapangyarihan sa lahat. Sa gayoy nagsibalik si Noemi at si Ruth sa Beta na kaniyang manugang na kasama niya. Nagsibalik mula sa lupain ng Moab at sila'y nagsidating sa Bethlehem sa pasimula ng pag-aani ng Sibada. Kaya nga mga pinapatid, ngayon po ay ating titingnan yung ating pinakang reflection na ating pong pag-aaralan sa chapter 1 ng Ruth. Ang Ruth po ay Amen. 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 ating po titingnan doon. After po natin mapasa ang reflection, hahanapin po natin yung tatlong bagay na sinabi ko sa kanina. Isa isip, isa puso, at isa gawa. Ang chapter 1 po ng Ruth ay isang kabanata na puno ng kalungkutan, mga kapatid. Na kung saan ay isang kabanata na puno ng kalungkutan, desisyon, pananampalataya, at pagsuko. Pero sa likod ng trahedya, may liwanag na unti-unting sumibol. Liwanag ng katapatan ng pag-asa mula sa Diyos. Una, nakita ko ito mga kapatid. Sa gitna ng pagkawala, nananatili ang Diyos. Nagsimula ang kwento sa matinding trahedya. Namatay ang asawa ni Noemi. Namatay ang kanyang dalawang anak. Nawalan sila ng kinabukasan o suporta at pag-asa. Ibig sabihin, naubos yung kanilang dala-dala at wala na sila maliban sa kailang katawan. Kung tao lang mga kapatid, gugustuhin niyang sumuko. At minsan, ganito tayo kapag sunod-sunod na problema, parang pakiramdam natin, iniwan tayo ng ating Panginoon Diyos. Pero kahit hindi nakikita yun yung anumang bagay, kumilos na pala ang Diyos. Laging gumagalaw ang Diyos kahit hindi natin nararamdaman. Ang pangalawang nakita ko mga kapatid, ang tunay na katapatan ay nakikita sa panahon ng hirap. Kung ating titingnan sa kasaysayan ni Ruth na ating binasa kanina, si Ruth ay may lahat na dahilan para bumitaw. Una, wala na siyang asawa, wala siyang obligasyon kay Noemi, banyaga siya, walang kasiguruhan ang pupuntahan nila sa lugar na yon. Pero sinabi niya, kung saan ka pupunta, doon ka pupunta. Ang iyong Diyos ay aking Diyos. Ayon po sa chapter 1, verse 16 ng ating binasa kanina. Ito po ang isa sa pinakamagandang pahayag ng katapatan sa buong Biblia. Kaya nga sa panahon ng kaguluhan, makikita kung sino ang tunay na tapat sa Diyos at sa tao.
Hindi po sinusukat ang katapatan sa panahon ng kasaganaan, kundi sa panahon ng kagipitang nakakaranas ka ngayon. At doon mo makikita yung katapatan ng iyong mga kasama, mga kapatid. Ang sunod, mga kapatid, pangatlo, minsan, kailangan mong umalis upang makabalik sa plano ng Diyos. Di ba? Si Noemi ay umalis sa Bethlehem dahil sa tagutom. Pero bumalik siya nang narinig niyang pinagpala ng Diyos ang kanyang bayan. Kaya kung yung papansinin sa ating binasa, mga basit, tayong lahat minsan ay lumalayo sa Bethlehem. Sa tahanan ng Panginoon, sa kanyang kaluban, sa buhay na may pagsunod. Pero tandaan niyo, mga kapatid, pero lagi natin tandaan, bukas ang pintuan ng Diyos sa pagbabalik. Hindi niya hahanapin kung bakit ka umalis. Hindi niya tatanungin kung paanong paraan ka umalis, bakit mo siya iniwan. Ang Panginoon, mga kapatid, mas interesado siya sa pagbabalik mo sapagkat yun ang kanyang hinihintay sa atin. Hindi huling salita ang kapaitan, mga kapatid. Yun ang pang-apat na aking nakita. Pagdating ni Noemi, sinabi niya, huwag ninyo akong tuwagin Noemi, yung tinatawag na pleasant. Tawagin ninyo akong Mara, yung bitter, mga kapatid. Ganito rin tayo minsan, mga kapatid. Kapag masakit ang pinagdaanan, akala natin iyon na ang ending. Pero hindi pala alam ni Noemi, mga kapatid. Si Ruth pala, at doon manggagaling sa linya ni Ruth ang Misayas. Kung minsan, ang kapaitan tinatahak natin ay pwede palang maging daan para sa dakilang plano ng ating Panginoon Diyos. Kaya kapag tayo nakakaranas sa mga pagsubok, isipin natin, may paraan, ito yung magiging plano ng Diyos. At ang panlima na nakita, God's hidden hand and ordinary decision. Walang himala po sa chapter 1 ng Ruth na ating binasa. Walang anghel na ating mababasa doon. Walang supernatural na pangyayari. Pero, ang mga simpleng desisyon na ito na ginamit ng Diyos, ang desisyon ni Noemi na bumalik, ang desisyon ni Orpa na humiwalay, ang desisyon ni Ruth na sumama, ang pagdating nila sa Bethlehem, pasimula ng pag-aani. Hindi lang sa himala nakikita ang Diyos, nakikita siya sa maliit na desisyon, simpleng hakbang sa tahimik ng pagsunod, mga kapatid. Una, mga kapatid, natin makikita tututunan sa aklat ng chapter 1 ni Ruth. Kahit sa trahedya, hindi humihinto ang Diyos. Ang katapatan ay nasusukat sa panahon ng hirap. Laging may bukas ang Diyos para bumalik. Hindi huling kabanata ang kapaitan o pagsubok na ating naranasan. Ang Diyos ay gumawa kahit hindi natin nakikita. Yan, mga kapatid, yung refleksyon. At ngayon, nakita ko yung tatlong bagay. Isa isip, isa puso, at isa gawa. Saan at paano natin makikita ang Panginoon sa chapter 1 ng Ruth? Una, nakikita ang Diyos kahit sa ang mga trahedya at kalungkutan. Kahit pakiramdam ni Noemi ay iniwan siya ng Diyos, kumilos pa rin siya sa likod ng pangyayari. Ang Diyos ay gumagawa kahit hindi natin ramdam, mga minamahal ko, mga kapatid. Nakikita ang Diyos sa katapatan ng mga tao. Sa mga matinding pagsubok, mga kapatid, lumilitaw ang katapatan ni Ruth. Ang tunay na katapatan, mga kapatid, ay pagsunod kahit tayo'y naghihirap. At ang pangatlo, nakita ang Diyos sa simpleng desisyon at tahimik na pagsunod. Walang himala sa chapter 1 ng Ruth. Pero ang ordinaryong hakbang ay inihanda ng Diyos. Mga kapatid, ang Diyos ay gumalaw sa maliit nating desisyon araw-araw. Paano naman natin may sa puso, mga kapatid, ang aral ng chapter 1 ng Ruth? Una, tanggapin na may plano ang Diyos kahit sa masakit ng pangyayari.
Huwag mawala ng panampalataya kahit parang mara ang buhay natin. Ang pangalawa, piliin ang katapatan tulad ni Ruth. Maging tapat sa Diyos, sa pamilya, sa mga tungkulin kahit mahirap at walang kasiguruhan. At ang pangatlo, handang bumalik sa Diyos. Kung nalayo man tayo noon, gaya ni Noemi, tanggapin natin bukas na kung saan laging bukas ang pintuan niya. Hindi niya tinitingnan kung paano ka umalis at talikuran mo ang Diyos. Ang tinitingnan ng Diyos, yung iyong pagbabalik muli, na tanggapin natin siya bilang ating personal na tagapagligtas. Mga kapatid, ang pangatlo, isagawa. Paano natin maibabagi yung ating napag-aralan ngayong umaga? Una, ikwento ang kabutihan ng Diyos sa panahon ng pagsubok. Mga testimony nyo kung paano kumilos ang Diyos kahit sa mahirap na yugto ng ating buhay. Pangalawa, ipakita ang katapatan sa gawa, hindi lang sa salita, na kung saan tulungan ang mga nangangailangan, maging consistent sa commitment, maging tapat sa ministry, magpatuloy tayo sa ating gawain at patuloy na magtapat sa ating Panginoon at makikita ng mga tao na sa paligid natin na isinasakabuhay natin ang karakter ng ating Panginoon. Ang pangatlo, ayayahan ang iba bumalik sa Bethlehem. Hikayatin ang mga nanlalamig sa pananampalataya, bumalik sa Diyos at sa Iglesia. Hanapin yung ating mga kapatid na napalayo sapagkat ang pinakamahalaga sa ating Panginoon yung kanyang pagbabalik sa kaniyang Iglesia. Mga barid, the last ang pinakambuod ng mensahe natin sa chapter 1 ng Ruth ay nagtuturo na kahit sa pinakamasakit na panahon, tapat pa rin ang Diyos. Nakikita ang kamay ng Diyos sa simpleng desisyon, sa katapatan ni Ruth at sa pagbabalik ni Noemi. Hindi ang kapaitan ang huling kabanata ng buhay natin, mga kapatid, sapagkat may mas malaking plano ang Diyos para sa atin. Kaya mga kapatid, kung inyo pong nabasa ang chapter 1 ng Ruth, makikita natin sa pamamagitan ng Ruth, ni Ruth, doon nagsimula ang ating Visayas. Pagpalain tayo sa ating pag-aaral ngayong umaga. Amen. 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 Po, palagi natin piliin, mga kapatid, ang ating Panginoon Diyos. Unahin natin siya, hindi niya po tayo pababayaan. Muli po, salamat po, Pastor Seth, Maga, sa inyo pong ibinahaging pagbabasa at mga reflections. Ano po? Kung meron man po sa atin dito sa platform na nagnanais po, magbigay din po ng kanilang personal na reflection, ay maaari nyo pong ibahagi din po. Ang sabi po dito sa ating chat box, ano po, ng ating mahal na Pangulo, meron po siyang ibinahaging maganda rin po dito, ano? Basahin ko nga po, ano po. The character and role of Ruth in this biblical narrative clearly describe the nature of God. Love and faithfulness, hindi niya tayo iiwan at pababayaan man. Ano man ang pinagdadaanan natin sa buhay. Kindness, loyalty, and the ability to comfort one another through life's tragedies are essential ingredients in every healthy relationship. How will your kindness, loyalty, and comfort strengthen an important relationship today? Amen, mga kapatid. Ano po? Ang ating pong director, si Pastor Ernie Marin, nagkaroon din po siya ng insight po. Noemi experienced famine, displacement, and the death of her husband and sons. She returned home feeling empty, yet God was leading her back to Bethlehem at the beginning of harvest, a symbol of new beginnings. That God leads His children
by ways they do not understand. She thought the trials are not signs of God's abandonment, but is tools for shaping character and opening new paths. From quote from Ellen G. White. Opo, totoo po yan. Ano po? Ang ating kapatid na si Sunny, ang pagsunod sa halimbawa ni Ruth ay nagdudulot ng katatagan espiritual at gantimpala dahil sa ginagantimpalaan ng Diyos ang katapatan na humahantong sa mas malalim na relasyon sa layunin sa buhay. Amen. O mga kapatid, baka meron pa po kayong gustong magbigay o mag-share na kanila pong personal na reflection dito po sa ating platform. Kung meron man po sa atin dito. Pastor Noel, Ay, sige po, Pastor Meneses. happy God first morning po mga kapatid. Gusto ko sanang tingnan natin yung kabuuan ng story ito sa chapter 1 ng story ni Naomi at ni Ruth. Itong pangyayaring ito mga kapatid, sa aking pananaw hindi ito simpleng desisyon. Bagamat tila baga na itong naging desisyon nitong pamilyang ito na umalis sa lugar na kung saan ay sabihin natin na yan ang lugar na ang Diyos ay kumikilos, ang Diyos ay gumagawa, pinapatnubayan niya ang kanyang bayan. Subalit, nang dumating yung sabihin natin krisis sa buhay, ay nagpasya itong pamilyang ito na mag-ibang lugar. At ang pinili nilang lugar ay yung lugar na kung saan ay kaibang-kaiba ang kanilang kultura. Sa kulturang kanilang pinanghahawakan at kultura na kanilang sinasakabuhayan. Pinahintulot din ng Diyos na mas lalong lumala yung sitwasyon nila dahil yung masayang pamilya na umalis at dumating sa lugar na ibang kultura nila, lalong lumala ang kanilang sitwasyon. Pero kung titingnan natin mga kapatid ang story, hindi ko makalimutan yung sinabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 8 verse 28. Na sabi niya ay all things work together for good for those who love God. Na itong nangyaring ito sa pamilya ni Naomi, na namatay yung dalawa niyang anak, namatay yung kanyang asawa. At ito yung paraan ng Panginoon na ito palang babaeng Moabita na sabihin natin na hindi kumikilala before sa Panginoon, subalit sa magitan ni Naomi ay nakilala niya ang Diyos. It seems na parang ang Panginoon napakagaling niyang gumawa ng story sa buhay natin. Na itong si Ruth, siya pala ay isa sa gagamitin ng Panginoon na ang ating Panginoong Jesucristo manggagaling sa kanyang lahi.
kung ating titingnan ng story, mga kapatid, ang Diyos pala ang nagpapahayag, ang Diyos ang gumagawa sa lahat ng kaparaanan na upang ang misyon ng Panginoon ay magkaroon ng katuparan. Kaya kung titingnan natin, mga kapatid, ang pangyayari sa buhay natin, ito man ay negatibo, ito man ay positibo, ito man ay tanggap natin o hindi natin tanggap, tunay na ang Diyos ay gumagawa sa ating buhay pagka nagtiwala tayo ng lubusan sa Kanya. Kaya nga't ating titingnan at purihin ng Panginoon na sa lahat ng anggulo ng ating buhay, mga kapatid, pag tayo nagtiwala sa Kanya, ang Diyos ang kikilos, ang Diyos ang gagawa, at kapag ang Diyos ang gumawa, ay the best yung magiging resulta sa buhay natin. Maraming salamat po at happy God first morning. Amen, mga kapatid. Ano po? Salamat po, Pastor Meneses, sa inyo pong pagbabahagi din ng inyo pong personal reflection. Ngayon po, ang oras natin ay 4:30 a.m. in the morning. Ano po? So, atin na pong pilingan si Pastor Seth Magas para sa isa pong panalangin. Pastor Seth? Okay? Tayo pumalangin, mga kapatid. Dakila, makapangyarihan Diyos, salamat po, Ama, sa iyong kabutihan, sa amin pong binasa at napag-aral ngayon tungkol sa Aklat ni Ruth. Amin pong nakita na kung paano, kung kami po'y nakakaranas ng mga kahirapan, ay gumagawa kayo sa amin. Pero pag minsan ay umaalis kami, pero hindi mahalaga ang pag-alis, kundi ang mahalaga sa iyo kung paano ka bumalik, kung paano kami bumalik sa iyo. Salamat, Panginoon, sapagkat kami po iyong inlalayan, kinabayaan, at sa iyong pag-alalay sa amin, hindi niyo kami pinabayaan. Ipinadama niyo po ang iyong pag-ibig. Panginoon, katulad ng amin pong nabasa, na kung saan ang bawat sa amin ay may kanya-kanyang makaranasan, may kanya-kanyang makahirapan, may kanya-kanyang mga suliranin at problemang pinagdadaanan. Maaari niyo po, Panginoon, na ipadama niyo at ipakita sa bawat isa sa amin ang inyong pag-ibig, ang iyong pagpapala, na kayo ang Diyos na kailanman ay hindi nang iiwan, kundi bagkus ipinapadama mo sa kanila, sa amin, ang mga himalang hindi namin nakikita. Panginoon, sa oras na ito, amin pong hinabili sa inyo ang aming buhay. Salamat sa mga mensahe na patanim ng malalim sa aming puso at isipan at nagamit namin sa aming pamumuhay at ang inyong balalabas-bas at pag-ibig ay patuloy niyong ipagkaloob sa amin. Salamat, Ama, sa iyong pagpapala at pagpapatawad ng aming kasalanan. Ito ang aming dalangin sa Panginoon Hesus Kristo. Amen. Salamat po, Pastor Seth. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority.
To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Muli po mga kapatid, ang pamamatnubay at pangunguna ng Diyos sa kanyang iglesia ay ating po mapapakinggan ngayon ang mangunguna sa Lest We Forget, ang isa sa mga kamanggagawa po natin, bilang church planter, si kapatid na Rudy Vargas. Kapatid? Good first morning po. Good first morning po sa lahat. Nataparihin po ang ating Panginoon. Kami pong kabutihan sa atin at siyempre po sa panibagong araw naman na pinatuloy na po sa atin ng buhay po. So, sa mga oras na ito, ang pamagat po ng ating pong pag-aaralan sa ating pong Lest We Forget, patuloy na nangunguna ang Diyos. Ang ating pong talata ay ating pong mababasa ho ito sa aklat po ng Deuteronomio chapter 32 verse 11 to 12. Kung meron po kayo mga Biblia na natin pong hawak o sa cellphone po natin, natin pong buksan sa aklat po ng Deuteronomio chapter 32 verse 11 to 12. Ito po ang sabi, kaya ng agila na ginagalaw ang kanyang pugat na pumapagaspas sa kanyang mga inakay. Kanyang ibinubuka ang kanyang mga pakpak na kinukuha sila. Kanyang dinadala sa ibabaw ng kanyang mga pakpak. Tanging ang Panginoon ang pumapatnubay sa kanya at walang ibang Diyos na kasama siya. So napakaganda ho mga kapatid. At sabi po dito, sa ating pong pag-aaral po ngayon, ang patnubay ng Diyos. Minsan iniisip natin na ito'y bahagi lamang ng sinaunang kasaysayan. Hindi ganoon. Isa sa mga kawili-wiling kwento ng banal na paggabay sa Adventismo noong unang bahagi ng ika-20 siglo ay may kaugnayan sa muling pagtatatag ng sangay ng medikal na denominasyon pagkatapos mawala ang Battle Creek Sanitarium at ang American Medical Missionary College kay Kilog. Bago pa man ang pagkawalang iyon,
noong tag-init ng 1902. Iginiit na ni Ellen White ang pangangailangan ng isang medical na misyon sa California. Noong Setyembre 5, sumulat siya sa presidente ng General Conference na patuloy na ipinapakita sa akin ng Panginoon ang timog ng California bilang isang lugar kung saan kailangan natin magtatag ng mga institusyong medikal. Taon-taon binibisita ng libo-libong turista ang rehiyong ito. Kailangang magtatag ng mga sanitarium sa sektor na ito ng Estado. Makalipas ang 3 linggo, isinulat niya na sa loob ng ilang buwan, ibinigay sa akin ng Panginoon ang instruksyon na inihahanda niya ang daan para sa ating mga tao na makakuha sa maliit na halaga ng mga ari-arian na may mga gusaling magagamit natin sa ating gawain. Walang ni katiting na pagdududa si Ginang White na kailangan ng Adventismo ang mga mas maliliit na sanitarium sa maraming lugar. Upang maabot ang mga may kapansanan na dumadagsa sa mga lugar, pangkalusugan ng Southern California. Pagkatapos ng lahat, ang ating mga sanitarium ay itinatatag para sa isang layunin, ang pag-usad ng kasalukuyang katotohanan. Magagandang idea ang mga ito. Ngunit saan manggagaling ang pera para rito? Ang denominasyon bahagyang dahil sa mabilis na pandaigdigang pagpapalawak sa nakaraang dekada ay nanganganib ang pagkalugi. Natapos nito ang taong 1900 na may $32.93 lamang sa kaba ng General Conference. Higit pa rito, kahit ang $32.93 ay hiniram na pera, sa loob ng ilang taon, umiiral ang General Conference sa isang hand-to-mouth na programa ng paggastos na higit kaysa pumapasok na pera dito. At ito ay bago pa man ang mga sunog na sumira sa mga institusyon sa Battle Creek. Kaya saan nga ba manggagaling ang pera sa panahong ito ng halos pagkalugi at muling pagtatayo? Ngayon, narito ang isang first class na katanungan kung saan wala kahit man lang fourth class na kasagutan. Kung wala ang paggabay ng Diyos, hindi magkakaroon ng bagong henerasyon ng mga sanitarium na ikinatuwa ni Ellen White. Ngunit, kaya niyang gawin ang imposible sa tao. So, yun po ang ating pag-aaral ho ngayon. At mga kapatid, napakaganda ho ang nais pong ipabatid po sa atin, no? Ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Nais po niyang ipaalala sa bawat isa sa atin, mga kapatid, na sa buhay ho natin, minsan ay, yun nga, dahil ho sa pangangailangan, ay minsan namumroblema tayo. Minsan nanghihina tayo dahil wala tayong source, no? Maaaring magagamit, lalo na po sa financial na tinatawag sa mga pangangailangan natin. But God always remind us
through the Bible, through His Word, mga kapatid, na ang lahat sa mundong ito, sa tao ho ay imposible sa bawat isa sa atin. Wala tayong kakayanan na i-provide ang lahat ng pangangailangan natin sa mundong ito. But God always remind us na wala hong imposible ho sa Diyos, mga kapatid. Ang kailangan lang ho natin, ano po, katulad ho sa naranasan ho ng una pong mga nangunguna ho sa atin, kung saan sa panahon ho no Ellen White, nangangailangan ho sila ng tinatawag natin na financial. At ang Panginoon ay magpapaalala sa atin, kaya nga sabi ho dito, ang kailangan lang ho natin gawin ho, mga kapatid, no? Sabi po sa aklat ho ng Kawikaan, at yung buksan dito ho sa aklat ho ng Kawikaan chapter 3 verse 5 to 6, sabi po dito, sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pag-unawa. Sa lahat ng iyong mga lakad, siya ay iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. Nasa buhay ho natin sa mundong ito, mga kapatid, napakahalaga na ang pagtitiwala, no, sa Panginoon ng buong puso. Kasi kung minsan ang pagtitiwala natin ay yung minsan 50-50. Nagtitiwala tayo sa Panginoon, nagtitiwala tayo sa ating sarili. No? Sa sarili natin, mga kapatid, wala tayong kayang gawin. Wala tayong kayang solusyonan. Wala tayong kayang i-provide. No? At kung wala ho ang Panginoon sa buhay natin, ay wala tayong kayang gawin, mga kapatid. Hindi natin masolusyonan ang anuman po mga problema. Kaya nga ho, sabi din po sa aklat ho ng Philippians, no? Ating din ho basahin ang aklat po ng Pilipos 4, ang talata po ay 19. Ito ho ang sabi, at pupunahan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Di ba, mga kapatid? Kailangan lang ho natin magtiwala sa Diyos. Kailangan lang ho natin magtiwala sa Panginoon ng buong puso. God will provide everything that we need in our life, mga kapatid. Every day, ano man hong pangangailangan natin, lalo na po, God will provide sa financial ho natin, sa pangangailangan natin. Because only God knows kung ano hong makakabuti sa atin at kung kailan ito dapat ipagkaloob sa atin. Kasi ang Panginoon ho nakakaalam ho ng kung ano ang kanyang plano at panukala sa buhay ho natin. Kailangan lang ho natin magtiwala sa Panginoon. Wala hong imposible, mga kapatid, sa Panginoon. Sa atin ho, imposible ho. Imposible. Pero sa Panginoon ho ay posible ho ang lahat ng kabutihan ho, mga kapatid. At ipagkaloob niya ho sa atin ang bawat ating pangangailangan sa anuman pong pangangailangan natin sa bawat araw. Sa physical, financial, mental, lalo na po sa spiritual, ay ipagkakaloob ng Panginoon sa atin. At ang Panginoon ang nakakaalam kung kailan ipagkakaloob sa atin. Because sabi nga po sa Jeremiah chapter 29 verse 11, siya pong nakakaalam ng panukala niya sa buhay ko. Kaya kailangan lang ho natin magtiwala sa Panginoon ng buong puso. So, nawa ho ang paalalang ito sa bawat isa sa atin ay magbigay ho ng paragdagang encouragement at inspirasyon sa buhay natin. Sa anuman pong naranasan natin, kulang sa buhay natin, magtiwala tayo sa Panginoon, lumapit tayo sa Panginoon, humingi tayo sa Panginoon, and God will provide everything that we need in our life. So yun lang po, maraming salamat po. Amen. 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 Opo, mga kapatid, po, sa pangunguna ng ating Panginoon Diyos ay naging posible po ang pagtatatag ng mga bagong sanitariums. Po. Kaya yung aralin po yun ay talagang ginawa po ng ating Panginoon Diyos. Ang tila imposibleng bagay kapag siya po ang nangunguna. Po. Magbasa nga po ako. Ang sabi po ng ating mahal na Pangulo, Pastor Jerry, minsan ay sinabi ng Pangulo ng General Conference, Elder Ayrton Kohler, tungkol sa mission refocus. What we are and have are all for mission.
our hospitals, our schools, our institutions, our resources, our local churches, and our fundamental beliefs are all for the mission. Amen, mga kapatid. No? I am missional. Ano po yung ating pong slogan. Kaya gusto ko pong nandito na po ba i-recognize si Pastor Joseph Albores, ang ating pong speaker. Nandito na kaya siya? Pastor Joseph Albores. Thank you pala, Pastor Rodi, sa iyo pong paglilingkod. So, Pastor Joseph Albores, tingnan ko nga po kung nandito na siya, ang ating pastor sa academy. Parang wala pa siya, Pastor, sa list. Wala pa po siya. May materials ata si Brother Melvin, yung reading natin ngayon, material. Thank you po, kapatid na Melvin. Nilagay ko po sa mo, Pastor. Sa chat box, sige. sa personal chat box. Opo, thank you po. Thank you, Brother Melvin. Po. Pastor, nakita niyo po. Kanina pa po nilagay niyo, Pastor. Pastor Noel. Nasa inyo na po ba? Hindi ko makita. Ayun, Doon. wala po. Naka-PM pala. Okay. Paano po palaki nito? Ayun. Okay, inano ko muna po mga kapatid, binuksan ko lang. Ayan. Mga kapatid, tayo po ay magpapatuloy, at yumuko po tayo sa isang panalangin. Ama namin Diyos, muli po amin pong kinikilala kayo na amin pong Panginoon Diyos at muli sa inyo pong pagsama sa susunod na bahagi po na aming paglilingkod, the fruit of the Spirit and fellowship, ay amin po ito, Panginoon Diyos. Ipagkaloob po sa amin ang karunungan at pangunguna po sa mensahe pong ito. At muli, ang buong kapulungan sa platform pong ito at sa mga sumusubaybay pa po sa online ay makinabang po ng lubos dahil sa inyo pong pangunguna sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ang ating pong 38 na po tayo ngayon, days. So tayo po ay, ang title po nito ay The Fruit of the Spirit and Fellowship. Yan po. Two essential elements of effective Christian fellowship groups are the fruits and gifts of the Spirit manifested in the lives of the participants. There is only one way this can be present. The participants must be Spirit-filled. In today's devotional, we will consider the role of the fruits of the Spirit. Play in fellowship. If the fruits of the Spirit are not present and maturing in the participants' lives, they will not receive the full benefit of the fellowship group. Neither will they have the character necessary to minister to their fellow participants. The fruits of the Spirit are listed in Paul's letter to the Galatians, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Galatians chapter 5,
verses 22 and 23. The first fruit is love. The Greek word here is agape love, the highest form of love. It is the kind of love with which God loves us, doing what is best for the one love. Jesus described this kind of love in Matthew chapter 5 verse 44. At ang sabi po, "But I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you." Paul described agape love in 1 Corinthians chapter 13, 4 up to verse 7. Charity suffereth long and is kind. Charity envieth not. Charity vaunteth not itself. It's not puffed up, doth not behave itself unseemly, seeketh no her home, is not easily provoked, thinketh no evil, rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth, beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things. This fruit of love will allow the participant of a fellowship group to manifest understanding and sensitivity to others in the group. His or her example will tend to quiet any harsh tones or attitudes in others. Also, he or she will not have a judgmental attitude when a participant shares with the group his personal struggles. Rather, the fruit of love will cause him, her to feel empty and compassion. He or she will reach out with healing, encouraging, redemptive words to the one hurting. Every fruit that follows in Paul's list plays a significant role in maintaining the kind of atmosphere that is necessary for the Christian fellowship group to function as God intends. These qualities, which comprise the fruits of the Spirit, are impossible to achieve apart from the infilling of the Spirit. Spirit-filled Christians are necessary if the fellowship group is to fulfill its purpose of providing an atmosphere in which all participants can grow into the fullness of Christ. And he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men, and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive, but speaking the truth in love, may grow up into him in all things, which is the head, even Christ, from whom the whole body, fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, maketh increase of the body unto the edifying of itself in love. Ephesians chapter 4, verses 11 to 16. The fruits of the Spirit, which are only manifest in the life of the believer by the baptism of the Holy Spirit, must be present in the lives of the core members of the fellowship group. These fruits bring the character of Christ into the group. It is through people that God loves us, so it will be through the Spirit-filled Christians that God will reveal His love to all who come to the fellowship
whether they are Christian or non-Christian. Mga kapatid, sa pagbasa po ng inyong lingkod, ang ipinapakita po dito sa ating pong babasahin, na ang atin daw pong pakikipagtungo po, either po, maaari din po sa ating mga pang-araw-araw na nakakasalamuha o maging sa ating mga kasamahan o maging sa ating pong pang-araw-araw na mga kasama, ito daw po ay nangyayari daw po ito kapag ang bunga ng banal na espiritu. Yung sabi kasi dito, but the fruit of the Spirit is love. Yung fruit of the Spirit, mga kapatid, palagay niyo po, di po ba ay binabanggit po dito ay is, yung salitang the fruit of the Spirit ay is lang po ang binanggit, hindi naman are. Napansin niyo po? Na ang the fruit of the Spirit is love. Ano po ang ibig sabihin po nun? Mga kapatid, palagay niyo po. At bagamat may kasunod po na binanggit din, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, yung buo ng Espiritu daw po ay pag-ibig. At ito daw po ay sa Grego, sa Horina Grego salin ay agape. Di po ba? Kaya nga po, yung salitang pag-ibig dito sa talata pong ito ay, kung ito po ay nagmumula sa Gregong agape, na tumutukoy po ito, yung agape sa pinakamataas at pinakadalisay na uri ng pag-ibig. Na isang pag-ibig na nagmumula sa Diyos mismo. Nagmumula sa Diyos mismo, mga kapatid. At hindi ito damdamin lamang, mga kapatid. Ito daw po ay isang prinsipyo, isang pagkilos at maging ng ating karakter. Kaya nga po yun daw po ating fellowship sa iba, para sa iba, ito daw po ay ito po daw po ay ikinikilos po ito dahil po sa bunga ng Espiritu. Ang pagkilos daw po ng yung ating fellowship, mga kapatid, sa iba. Ito daw po dahil sa pagkilos ng Espiritu Santo, mga minamahal. Hindi ito galing sa ating sariling kakayanan. Ito po ay galing sa pagkilos ng Espiritu Santo. Kaya mapapansin natin, iisang bunga, yung the fruit of the Spirit is love. Ang pag-ibig, mga kapatid. Yan po ang ugat o pinagmumula ng kagalakan, mga kapatid, ng kapayapaan, pinagmumula ng pagtitiyaga, pinagmumula ng kabutihan, at iba pa yung binanggit kanina po. Kaya kung may pag-ibig, natural po na sumusunod po ang iba pang mga katangian na nababanggit po ni Apostol Pablo. Kaya batay po sa ating pong nabasa ngayon, the fruit of the Spirit and fellowship, mga kapatid. Kaya po, nagpapakita po ito. Kaya kung mapapansin niyo, nagpapakita po ito ng kabutihan kahit mahirap. Nagpapakita ito ng biyaya. Nagpapakita ito ng pagpapauna sa paglilingkod. At itong pag-ibig na ito ay talagang nagpapatawad din po. Kaya po, ang pagkakaroon ng pag-ibig patunay po, mga minamahal, na ang Espiritu ay nananahan sa ating buhay. Pagpalain po tayo, mga kapatid, sa ating pong nabasa ngayon. Amen. 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 Pastor. Ay sige po.
Pwede ako magdadal konti lang nakita ko sa ating binasa. Mainam po yan. Ha? Opo, Pastor Seth. Alam niyo mga kapatid, ang bunga ng Holy Spirit ay hindi po gawa ng tao. Kundi po ito ay, kung mabasa natin yung Galatians, binasa ni Pastor na 5, chapter 5 to 23. Sa atin po, ang bunga ng Espiritu ay hindi po ito gawa ng tao, kundi ebidensya na ang banal na Espiritu ay kumikilos sa buhay ng isang mananampalataya. Hindi ito bunga ng sariling lakas, kundi ito po ay resulta ng pagpapasakop natin sa Diyos araw-araw. Sa madaling salita, ang bunga ng Espiritu ay karakter ni Kristo na ipinapakita sa buhay natin araw-araw. Kaya nga kapag tayo po ay merong Holy Spirit na sa atin, makakasama natin yung fellowship. Ano yung fellowship sa Grego? Ay koinonia. Kaya nga ang fellowship ay higit sa simpleng pagsasama-sama. Ito ay pakikibahagi sa isang panampalataya at layunin, pagtutulungan sa kabutihan, pagpapalakas sa isa't isa, at pagkakaroon ng nagmamahalang at nagkakaisang komunidad. Kung titinan niyo po yung Gawa chapter 2, ang unang iglesia ay lumago dahil nag-aaral ng Biblia, nagbabahagi ng tinapay, nagpapanalanginan at nagkakaisa sa Espiritu. Kung ang may bunga ang Espiritu sa ating puso, mga kapatid, makakaroon tayo ng tunay na fellowship sa iglesia. Kaya nga paminsan tatanungin natin, paano nag-uugnay ang fruits, the Holy Spirit at ang fellowship? Una mga kapatid na aking nakita, ang pag-ibig ay ang pundasyon ng fellowship. Walang tunay na pakikisama kung walang pag-ibig mula sa Espiritu. Ang pangalawa nakita ko mga kapatid sa ating pinasa kanina, ang kapayapaan at kaamuan ay nagbibigay ng pagkakaisa. Sa church, may pagkakaiba-iba, pero kung may bunga ang Espiritu, may respeto ng pag-ibig at kapayapaan. Ang pangatlo, pagtitimpi at pagpupunyagi ay nagbibigay lakas sa relasyon. Natututo tayong magpasensya, magpatawad, dalawang bagay na kailangan upang tumagal ang fellowship. Kaya nga kapag hindi ka marunong magpasensya, hindi ka marunong magpatawad, hindi nakakaroon ng fellowship, nakakaroon ng pagkakawatak. Kaya nga kapag may bunga ng Espiritu, matututunan natin magpatawad at magpasensya. Ang pang-apat na kinakita, ang kabutihan at kagandang loob ay nagbubunga ng paglilingkod. Kapag ang puso ay puno ng Espiritu, natural ang pagtulog at pagdamay sa kapwa kung saan sa kapwang mananampalataya. Kaya kung ang bawat membro ng iglesia ay may bunga ng Espiritu, magiging masaya, magiging malakas, nagkakaisa yung tinatawag na koinonia, yung fellowship, na kung saan nabubuo yung pag-ibig sa bawat isa sa atin. Kaya nga ang pinaka-reflection natin mga kapatid, kapag tiningnan natin ang bunga ng Espiritu, mapapansin natin ito ay eksaktong kabaligtaran ng likas ng tao. Hindi tayo likas na mapagpasensya, maamo o mapagmahal sa kaaway, kaya't malinaw, hindi ito kayang gawin ng tao, kundi Espiritu lamang. Sa fellowship ng iglesia, madalas magkaroon ng hindi pagkakaintindihan, pagsamaan ng loob o kahinaan. Ngunit isipin natin mga kapatid, dito pinakamaliwanag na kita ang bunga ng Espiritu. Kung paano tayo magpatawad, kung paano tayo magmahal, kung paano tayo magpakumbaba at magkaisa, dito nakikita si Kristo sa ating kalagitnaan. Ang tunay na bunga ng Espiritu ay hindi lamang nakikita sa loob ng puso, kundi nakikita sa paraan ng pakikitungo natin sa isang kapwang manampalataya. Kaya nga kung aking puntutin na pati, kailangan palatilihin natin ang Espiritu sa atin. Kaya may mga tanong sa ating sarili, nakikita ba sa akin yung bunga ng Espiritu araw-araw? Ako ba ay nag-aambag ng pagkakaisa o kaguluhan? Ako ba ay pinagmumula ng kapayapaan, kabutihan at pag-ibig sa simbahan?
O ako ba ay daluyan ng banal na Espiritu upang makaroon ng isang build na fellowship ng koinonia na dahil doon nagkakaisa at sama-samang nagpupuri at sumasamba ang bawat isa. Ilan po yung aking nakita. Amen, mga kapatid. Salamat, Pastor Seth. Ano po? Ngayon po ay tayo na po ay sa susunod na bahagi, tayo po ipapasok na sa ating breakout rooms at ang mga tanong po mamaya at ang ating Garden of Prayer po ay pangunahan tayo ng ating mga facilitators for 30 minutes. Ang katanungan po ay sabi po rito, ano ang dapat taglayin ng bawat kalahok sa fellowship upang makita ang bunga ng Espiritu? Ilista ang mga bunga ng Espiritu at ipaliwanag kung paano nagiging pagpapahal ang bawat isa sa mga kasapi ng fellowship group. Okay, mga kapatid, join na po tayo sa ating mga room. God first morning po mga kapatid. First morning po. Ayun. God first morning po, Brother God first morning Melvin. po sa ating God mga first morning. ka-small group ngayong umaga na ito. Lagyan ko lang ng oras sandali. Hintayin pa natin yung iba. Ay, meron na pala tayong 7, ano? 7 na tayo lahat. So, God first morning sa lahat. Dali lang, ano? Lagay natin ang 29 minutes. Ayan po. So, mga kapatid, tayo ay mag-uusap, tayo magkukwentuhan, ano? Pag sinabi mag-uusap, mga kapatid ko, meron akong dapat kausap, ha? Yan. Kausapin niyo ako, no? At gusto ko kayong kausap. At pag ako yung facilitator, ladies first. Ladies first. Marami-rami tayong ladies dito. Sister Mirna, Sister Irma, Sister Mercy, Sister Evelyn. Isa-isa kayong mag-share, ano po? Pero tayo muna yung manalangin. Mapagmahal naming Diyos, amang banal na nasa langit, kami po ay lumalapit sa iyo at papasalamat na kami inyong tinawag sa small group na ito upang kami magpalakasan na mas makita namin ang kagandahan ng lesson na ito para kami lumago sa aming pagiging member ng small group at sa pagiging mananampalataya. In Jesus' name we pray. Amen. So yan mga kapatid, ang tanong ay, so, ano ang dapat taglayin? Meron dapat taglayin yung bawat member ng small group, ano? O ng fellowship upang makita ang bunga ng Espiritu, yung fruit of the Spirit. Makikita yan Pero meron dapat taglayin bago makita yung fruit of the Spirit. Sino po ang unang gustong mag-share? Ano yung dapat taglayin ng bawat member ng fellowship? O, halimbawa, tayo isang fellowship, tayo isang small group. Makikita yung fruit of the Spirit sa bawat isa sa atin. Brother Pin, ako po. Sige po. Tataglayin natin mga bagay na yon sa pamamagitan ng pag-ibig sa bawat isa. Doon po natin nakikita na pagka tayo ay may pag-ibig sa bawat isa, ay dumadaloy po sa buhay natin ang banal na Espiritu. Sabi po sa Galatians 5, datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahan loob, kabutihan at pagtatapat. Kaamuan lahat sa mga gayong bagay na walang kautusan. Yun lang po, Brother Melvin. Pag-ibig Ayan. po. Tama po. Yun ay isang bunga ng Espiritu, ano? Bunga ng Espiritu. Marami yan. Actually, isa yan sa sagot sa number 2 question. Pero meron pa meron pang yung sagot sa number 1.
merong isang magandang ano dito, sabi dito ay ano ang dapat taglayin. Sabi dito, sabi nga sa lesson ay marami sa atin na nakikilahok sa fellowship, sa small group, sa care group, nangunguna sa lesson study. Pero bakit tila bagay walang bunga ng espiritu? Parang di natin nakakamtan yung ating yung blessings ng fruit of the spirit. Meron dahilan kung bakit ano po. Halimbawa, nasa small group naman ako. Active naman ako sa church. Ako din tumatayo sa harapan, nagle-lesson. Lahat na aking ginagawa. Pero bakit ako pa rin ay magagalitin? Bakit ako pa rin ay hindi makapagpatawad? Bakit ganun? So merong kasing isang requirements mga kapatid. Pero ang sabi sa lesson ay hindi natin matatanggap ang benepisyo ng bawat miyembro ang bunga ng espiritu kung hindi tayo puspos ng Holy Spirit mga kapatid. Kailangan puspos tayo ng Holy Spirit o baptism of the Holy Spirit. Kailangan natin yan matanggap po. At kagaya ng mga disipulo, hindi naman sila agad nakatanggap ng fruit of the Spirit dahil hindi pa bumabagsak ang huling ulan o ang ano sa kanila, hindi pa sila napupuspos ng banal na Espiritu. Po? So, gano'n, po? So, paano lang tayo mapupuspos ng Holy Spirit? Kung ilalaliman pa natin. Yun daw ay hinihiling sa Panginoon araw-araw. Hindi isang beses lang. Araw-araw yan ipananalangin. Meaning, kapag tayo ay humihiling sa Kanya na puspusin ng Holy Spirit ang ating buhay, willing tayong sumuko sa Kanya. Isuko natin na lahat. Siya yung mangunguna sa ating buhay. Ganon yun mga kapatid. Madaling salita, yung bunga ng Spirit, magiging na lang yan. Matik na lalabas yan sa ating karakter. Kaya nga sabi kanina ni Pastor, sinabi doon, sapagkat ang bunga, isa lang is not are, ay pag-ibig, hindi yung ay mga, kasi marami yun. So ngayon, ang tanong, bakit isa lang? Isa lang yung bunga na sinabi doon, di lahat. Kasi mga kapatid ko, ang bunga ng Spirit ay karakter. Isang karakter na maraming mga sangay. Kapag meron kang bunga ng Spirit, isa lang ang bunga ng Spirit, pero maraming mga sangay. Ito ay pag-ibig, pagpapakumbaba, marami, sunod-sunod, Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtiis, kagandahang loob, yan yung mga sangay ng bunga ng Espiritu. So sa mga kapatid, yan ang sagot sa number 1. Kaya sa ating fellowship, sa ating small group, kahit na sabihin natin active naman tayo small group, pero parang wala yung bunga ng Espiritu, kailangan natin yung puspos ng banal na Espiritu. Kailangan natin mapuspos ng banal na Espiritu at yan ay kailangan nating hingin araw-araw. So sa tanong sa number 2 naman, nasagot na ni Sister Irma yung una, tama yun. Yung pag-ibig, yung number 1, yung agape love. Ilista o ibigay ang mga bunga ng Espiritu at ipaliwanag kung paano nagiging pagpapala ang bawat isa sa mga kasapi ng fellowship group. Iisa-isahin ko para doon tayo magsha-sharing po, kasi meron na akong copy. So una yung pag-ibig, paano daw ito nagiging pagpapala sa mga membro? O na sinabi na ni Sister Irma, magiging pagpapala ang pag-ibig sa bawat membro. Welcome po, Pastor. Good morning po. Sa bawat membro ng fellowship o small group, sapagkat ang isa ay nagkakaroon ng pag-unawa, malasakit sa bawat isa, pakikiramay sa bawat isa, at maganda ang atmosphere kapag ang bawat isa ay may pag-ibig. Ano pa mga kapatid? Ano pa yung mga fruit of the Spirit na halimbawa yung kagalakan, paano ito nagiging beneficial sa ating mga small group? Kagalakan. Yan ay nagpapasigla at nagbibigay siya ng kumbaga, kapag meron tayong kagalakan sa ating puso, meaning masigla yung samahan, masigla yung members ng fellowship, ng small group, masaya lahat, masigla, walang tatamad-tamad, walang late-late, lahat ay tunay na nagagalak sa paglilingkod. Yan yung nagiging bunga kapag meron tayong kagalakan. At yan ay hindi gawa ng tao mga kapatid. Dahil ating hiniling yung mapuspos tayo ng Holy Spirit, darating yan sa ating karakter, kusang lalabas yan. So ano pa yung mga iba pang mga fruit of the Spirit na
na nagbibigay ng benefit sa atin. Pastor, gusto niyo po mag-share, Pastor? Para hindi maubos Yeah. lahat. Opo. Salamat po. God first morning po sa inyong lahat Mm, uli, God mga first morning po. kapatid. Opo, ako po ay nakatitiyak, no? Ako po ay nakatitiyak na lahat tayo ay naghahangad Mm. na makita sa atin itong bungang ito ng Espiritu. Ano po? Meron po bang hindi? Mm, Patas nga po kamay ng ayaw. palagay ko wala. Lahat po tayo ay gusto natin, ano? Mm. Ngayon, ito ay really, ito ba totoo na pwedeng mangyari? Parang ganun ba yung ating pong ano ngayon, concern. Kung ito ay totoong mangyayari, meron po ba na hindi nakikita? Yun yung totoo. Meron po talagang hindi natin nakikita. Nasa loob ng church, pero parang Yes. kulang ng bunga, no? Mm. Sana hindi tayo doon kasama. Yeah, tama. Sana doon tayo sa puno ng bunga. Mm. Totoo po yung sabi na obserbasyon ni Pastor Seth doon po sa ating binahagi niya kanina na yung pong bunga ng binabanggit po doon sa aklat ng Galacia Kapitulo 5. Tama ba ako, Brother Melvin? Galacia Kapitulo 5. Oo. 22 and 23. Tama ba ako? Basahin nga natin para ho atin pong Yes, Galatia 5:22-23. Ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtiis, kagandahang loob, kabutihan, pagkakaroon ng pananampalataya, kaamuan, pagpipigil sa sarili. Hindi sinabi ni Pablo, okay, diretso na po. ilan po yun, ano, Brother Melvin? Marami. Walo ba yan? 1, Wala 2, yata. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 4, 5, 8. 8, 9. Mm. Siyam, mga Siyam. kapatid. Siyam na bunga. Mm. Ngayon, yan po ba ay simultaneously ay nakikita natin? Sabay-sabay po ba yan na nakikita sa buhay natin? Kaya nga po mga kapatid, ito po ang ating ginagawa ay napaka-importante. Ito pong Christian Fellowship na sinasabi. Ito po ilang beses na topic natin kasi natanggap na nga po natin yung Holy Spirit. Kaya ang pundasyon po nung pagtanggap nito, yung pagmamanifest ng ini-expect sa atin na ito bilang mga Kristiyano at disipulo ni Kristo, ang pundasyon talaga nito ay pagtanggap ng Holy Spirit. Yung persona ng Holy Spirit. Kasi ito nga po ang dahilan kung bakit ito ay makikita sa ating lahat. Brother Martin, ano? Walang Holy Spirit, walang bunga. That's Tama. the point. Kasi at ang Holy Spirit, ang gawain niya ay i-manifest ang karakter ng Diyos. Ang karakter ng Diyos na ipinakita sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. So yun po ay corporate, mga kapatid, na gumagawa habang tayo ay nananampalataya kay Kristo dahil siya ang sinugo ng Diyos Ama upang ipakita ang karakter ng Diyos. Ang pangako naman ni Kristo ay ibibigay niya ang Holy Spirit kung hihingin natin siya sa kanyang pangalan, no? Kaya hindi madamot ang Ama na hindi ito ipagkakaloob kung uhaw na uhaw natin siyang hihingin. Kasi yun po yung sinabi ni Kristo, and I will be all with you always, even to the end of the age. Aakyat po siya sa langit. Maiiwan po niya yung church. At yung church, hindi po yung kapilya. Iiwan po niya yung nandun sa kapilya. Yung miyembro ng church, yun po yung mga disipulo. Tapos pinangakuan niya na I will be with you always, even to the end of the age. Kasunod po niyan, ay sinabi niya, wag muna kayong aalis kasi ibibigay ng aking Ama ang Holy Spirit. Hanggat hindi kayo puno ng Holy Spirit, wag kayong mag-evangelism kasi kinakailangan mo muna ninyo mahinog yung hinog na karakter. Hindi mahihinog yung karakter hanggat hindi tatanggapin yung Holy Spirit. Hindi magma-manifest yung karakter ni Christ hanggat di natin tinanggap yung Holy Spirit. Napansin niyo po mga kapatid yung sequence, 3.5 years. Hindi nahihinog yung buhay ng mga disipulo. Hindi sapat yung 3.5 years together with Christ.
kinakailangan nilang maranasan lahat yon, yung mga persecution na nakaka-discourage, kinakailangan nilang ma-realize na iniwan nila si Kristo dahil sa takot, dahil gusto ipadama ni Kristo na kailangan nyo ako at kailangan nyo ang puwersa ng langit. Kaya ibibigay ko sa inyo ang Holy Spirit kasi aalis ako, pag alis ko, gagawin nyo ang gawain na ipinagagawa ko. At para maging effective kayo ng mga misyonero ko at mga witnesses, ibibigay ko sa inyo ang Holy Spirit kung hihingi nyo siya sa panalangin. Kaya kinakailangan lang manalangin ng 10 days, kasi kinakailangan nila mapuno ng Pentecoste, yung 50 days na yon, to complete Pentecoste, bubuhos yung Holy Spirit. At napansin nyo mga kapatid, after natanggapin nila yung Holy Spirit, ano nangyari? Naging effective po silang evangelists. Naging effective po silang missionary. Sapagkat sila po'y puspos ng Holy Spirit, nagmanifest sa kanila yung love, joy, peace, ano pa mga kapatid, faithfulness, self-control, yung siyam na yun, nagmanifest po yun sa care group nila, doon sa Christian fellowship nila, nagmanifest lahat yun. Kaya nga ang sabi ng Biblia, araw-araw ay may naliligtas at idinadagdag sa kanila ng Panginoon. Araw-araw yung naliligtas. Mga kapatid, yun hong lahat ay plano ng Diyos. At ang plano ng Diyos, ikaw yun. Tayo yun, mga kapatid. Tayo yung magmamanifest ng karakter ni Christ sa pamamagitan ng puspos na espiritu na buhay. Yung buhay natin dapat ay puspos ng Holy Spirit. At ang mga listahang iyan ay simultaneously makikita natin habang tayo ay nakikisangkot sa misyon ng Diyos na nakikita sa ating care groups. Amen. Amen. So yan po mga kapatid, kaya ang keyword, filled with the Holy Spirit, kailangan yan para tayo magbunga ng fruits of the Spirit. Pero magkaiba yung gift of the Spirit, Maaring meron kang gift of the Spirit, pero wala namang fruit of the Spirit. Kaya mag-iingat tayo mga kapatid, until lahat na may gift of the Spirit ay mayroon na agad na fruit of the Spirit. Yung gift of the Spirit pinag-aralan naman. Saan ba natin pinag-aralan? Doon pala sa ano pala yun, Pastor, na naihalo ko dito. Sa revival ng stewardship yung mga nakarang araw. Anyway, sino pa po ang gusto mag-share? Alam ko ay na-bless tayo lahat mga kapatid. Nakatamaan natin yung lesson. Nakita natin ito. Yung ganun pala. Lalago tayo. Kapag tayo ay nasa small group, dapat lumalago. Kapag tayo lumalago at nakikita sa atin yung mga bunga ng Espiritu na yan, ay tayo ay tunay na patuloy na lalago at yung ating small group may magiging matibay, lalaki yan, madadagdagan, gaya ng sa disciple, araw-araw na nadadagdagan sila po. So ang oras ay nagtutumulin, kung wala nang gusto magdagdag, at tayo po ay mananalangin mga kapatid. Melvin, Sige po, Pastor. gusto ko lang pong idiin mga kapatid, itong Christian fellowship, yung sinasabi po nating Christian fellowship groups o yung sa panahon po natin, sa context natin ay care groups. Lagi po ninyong tatandaan na i-design po ng Diyos yan para maging mabilis ang evangelism. Yun po talaga ang purpose niyan, mga kapatid. Na doon sa maliit na grupo ay sabayan po tayong lumalago lahat. Sabayan, ibig sabihin, tayo na mga disipulo na ni Kristo, habang ginagawa natin yung ipinagagawa ng Diyos at nakikita sa atin yung masayang buhay ng karakter na isang Kristiyano, hinihimok naman natin yung ating friends na mag-join sa care group natin. Hindi po sila believer. So sila rin po ay nabe-bless. Habang nabe-bless sila, nagkakaroon sila ng puso na ang sarap naman dito sa grupong ito. Pero may pwedeng turuan nyo naman ako. So doon naman natin didisipulo. Ito na papasa ng discipleship. Tama. Yeah, hindi kinakailangan po na binyagan kaagad. hindi agad bibinyagan. So yung grupo natin magtutulong-tulong yon. Dahil tayo po ay nagmamahalan niya, dahil tayo may self-control, dahil tayo ay full of joy, dahil tayo po ay full of faithfulness, yung siyam na fruit na yon ay kamangha-mangha sa paningin ng mga tao. Ang sabi ko ng Biblia ay, at ang mga tao ay nalulugod sa kanila. Sabing gano'n ng
ng mga gawa, ano? Mm. Tuwan-tuwa yung mga tao sa kanila. Hindi mapigilan ng mga tao, kundi sumunod lang sila at sumama. Mm. At pag sumama sila, ay nagre-reflect din sa kanila yung masaya pala dito. Ito yung sagot sa mga problema ko. Mm. Pag sa kasama ko yung grupo na ito, naiibisa ng problema ko. Ayan. Doon na yan, mga kapatid. Apo. Pag kasama ko yung grupong ito, parang kasama ko si Kristo. Mm. Ayan na. Habang sabay na itinuturo yung Biblia, yung mga fundamental beliefs ng truths, naranasan nila si Kristo, doon nila hindi na mapipigilan, mga kapatid. Baka pwedeng sama nyo na ako ng lubusan. Ano ba ang kailangan? Ayan na. Kinakanya nyo mabutismuhan, umanib sa iglesia, at alagaan po namin kayo. Mm. Mga kapatid, tandaan po ninyan, we are not just doing care groups. We are doing it for the sake of mission. Tandaan po ninyo, mga kapatid, for the sake of discipleship plan. Because this is God's plan. Preparing people for the second coming of Jesus Christ together with us. God bless you po, mga kapatid. Okay, salamat po Pastor Jerry sa muling pagdidiin. Tayo po itadako na sa panalangin, mga kapatid. Sa Pastor Jerry, hilin po ulit ikaw na sa adoration and confession. Ako na po bahala sa mga sumusunod na po. Sige, tayo po ay manalangin. Brother Melvin, ay Po. palagi pong ipinananawagan pag ako po ay kasama sa group. Bumangon na po tayo. Apo. Total po tayo gising na, bumangon na po Okay tayo, po. manalangin po tayo, at gamitin po natin yung tuhod natin kung kaya po ninyo. Lumuhod, at tayo po mananalangin na. So let us rise up and kneel in prayer. God bless you. Yes po. Ikaw ang Diyos na puno ng habag, aming Ama na puno ng pag-ibig, walang hanggan ang iyong awa sa aming lahat. Diyos namin na nasa langit. Ikaw na Diyos na gumawa ng langit at ng lupa. Tumubos sa amin mula sa aming mga kasalanan. Marapat ka pong sambahin, tumanggap ng lahat ng papuri, sapagkat ikaw lamang ang tunay na makapangyarihang Diyos. Iyong sinabi, Panginoon, sa aklat ng Jeremiah 32:17 and 27, na ikaw ang Diyos ng lahat ng laman at walang bagay na mahirap sa iyong gagawin. Ikaw ang Diyos ng posibilidad. Iyo rin pong sinabi sa aklat ng mga awit 103 verse 3, ikaw ang Diyos na nagpapagaling ng aming mga karamdaman. Sinabi mo rin, Panginoon, na ikaw ang katotohanan, ang daan at ang buhay. Sa iyo kami ay nanganganlong sa umagang ito. Iyo ang aming buhay. Iyo ang aming lakas. Iyo ang buo naming pagkatao. Amin po kayong sinasamba ng buo naming pagkatao. Gamitin niyo po kami sa iyong ikaluluwalhati. Humihingi kami, Panginoon, ng habag at awa. Patawarin niyo po kami sa lahat ng nagawa naming mga kasalanan, sapagkat kami po'y likas na makasalanan. Ang aming mga puso ay naghahanap ng pakikipag-alit sa inyo. Ang buhay namin, Panginoon, kung wala kayo, ay wala kaming magagawa. Wala kaming likas na katuwiran
Hindi namin kayang i-generate sa aming sarili ang bunga ng Espiritu na inyong inaasahan. Kailangan namin kay Panginoon. Bigyan mo kami ng pagkauhaw sa banal na Espiritu. Ayon sa iyong ipinangako, kung ang mga masasamang tao ay marunong magbigay ng mabuti sa kanilang mga anak, sa kanilang mga hinihingi, tinapay at pagkain, hindi po kaya kayo ay Diyos na matuwid sa lahat, hindi kayang magbigay ng Holy Spirit kung ito po'y aming hihingin ng buong puso. Ama, inihingi namin sa pangalan ng iyong anak, puspusin kami ng katwiran at ng banal na Espiritu. Pawiin mo nawa ang lahat ng aming mga kasalanan. Palakasin kami na tulungang labanan ng aming mga kanya-kanyang kahinaan. Puspusin kami ng kapangyarihan ng langit. Panahanan kami ng banal na Espiritu. Salamat, Ama. Sa pangalan ng iyong anak, naniniwala kami ang kapatawaran ay aming kakamtan dahil siya ay nabayubay sa krus. Ang dugo niya ay luminis sa aming mga kasalanan. Papuri, pasalamat ay sa iyo, Ama naming banal. Oh yes Lord, salamat po. Salamat dahil kami po ay patuloy yung in-invite sa umaga na ito na muli naming nakasama kayo sa aming programa. Narito po ang aming mga kahilingan o dakilang Diyos na nais naming ilapit muli sa iyo sa umaga na ito. Napagkatigal namin na ikaw ay kasama namin habang kami nananalangin. Dalangin namin ang mga kaluluwa ng mga naligaw sa aming mga kapaligiran dito sa libutan. Mga kaluluwa na nagnanais niya na rin na makasama kayo. Alam namin na sila ay inyo rin namang mga hinahanap po, dakilang Diyos. Dalangin namin na sa pamamagitan ng aming mga paghanap sa kanila ay makasama namin sila sa iyong kaharian. Dalangin din namin ang mga Adventist schools dito sa aming sasakupan na patuloy na nagagamit sa pagmimisyon, sa paglapit sa aming Panginoong Hesus sa mga bata, sa mga estudyante, gayon din naman sa kanilang mga magulang. Dalangin namin ang mga pangailangan ng bawat kaguruan, missionary teachers o dakilang Diyos, pagkat sila ay nagkaroon ng matinding commitment na sila ay maglilingkod, win or lose o dakilang Diyos. Gayon din sa aming sinasama sa panalangin ng CLPM Project, ang programa ng pagkakaisa, Every Family a Builder Program, dakilang Diyos. Alam namin na walang imposible sa iyo pagkat ikaw ang lahat na nagpo-provide ng lahat ng aming pangailangan. Dalangin din namin ang paparating na constituency meeting sa December 8 and 9 na nawa ang bawat isa ay mapuspos ng Holy Spirit o dakilang Diyos. Ang bawat isa na narito ay magkaroon ng bunga ng Holy Spirit. Dalangin din namin ang mga church building na ginagawa sa umpukan sa Ildefonso, pagpatuloy na ipagkaloob ang kanilang mga pangailangan upang ito'y tumayo ng ayon sa tamang oras na iyong inilaan sa kanila. Dalangin din namin ang Voice of Youth sa Valdez de la Paz Church at sa Saging Church sa December, at ang mga sumusunod na evangelism na iba paparating pa lamang at iba kasalukuyan na ginagawa sa Diliman, sa Bintog Church, sa San Carlos, San Luis, Pampanga, sa Dimson, Lubao, Pampanga, sa North Bulacan 2, sa Bagong Barrio, San Ildefonso, Bulacan, gayon din sa Saging Dinalapihan, Bataan, sa Mapulang Lupa, sa Pandi, Bulacan, gayon din ang Finding Hope series na gabi-gabing sinasagawa sa mga oras na ito. Patuloy namin nilalapit mga ito na nagagamit kung paano kami mapapalapit sa iyo at kung paano namin mailalapit sa iyo ang aming mga mahal sa buhay. Dalangin din namin ang kagalingan sa mga may mga karamdaman. Si Maxine Mayor Ocampo, si Evelio Bordado, si Alexandria Torres, Consorcia Pabilon, si Mitchell Oli Talastas, Jetro Quilio, Sweet Galang,
Alrea Pia Navarro, si Ramon Rojas, Wilma Bacani, Rolando Simafranca, Christine Vicmudo, si Pastor Ray Escabusa sa kanyang past recovery, Susana Garcia, Neil Ferrer, Eleonora Correa. O dakilang Diyos, sa mga pangalan na ito, kasama na hindi namin nabanggit na may mga karamdaman, ay patuloy niyo pong hipuin na niyo papagpagaling na kamay, at kami umaasa na sila'y gagaling sapagkat kayo ay hindi nabigo kailanman sa inyong mga pangako, para kasama sa aming mga panalangin ang aming mga personal na kahilingan o dakilang Diyos at pasasalamat sa mga sandali na ito. Ang lahat ng mga narito sa breakout room na ito, kasama namin ang mga nasa breakout room sa iba pa, sa Facebook Live, sa Discipleship Ministry, hindi man namin maisa-isa ang kanilang mga pangalan o dakilang Diyos. Nihiling namin na nyo rin pong dinggin ang aming mga personal na kahilingan at pasasalamat. At sa papatuloy sa huling bahagi, nais namin sama sa panalangin ang sambahayan ni Pastor Jerry, ang sambahayan ni Sister Minda Fuentes, ni Pastor Alex Rigor, ni Pastor Serin Paulino, ni Sister Evelyn Hilario, ang sambahayan ni Sister Irma Galang, Sister Mercy, Sister Mirna Kaagbayo. O dakilang Diyos, gamitin mo po kami upang maging isang halimbawa ng aming nasasakupan na patuloy na maging daluyan ng pagpapala sa iba. Tulungan niyo po kami sapagkat kami ay willing na matuto, at puspusin niyo po kami ng Holy Spirit upang ang bunga ng banal na Espiritu ay kusang lumabas sa aming mga buhay at kami makapag-disciple din naman sa aming mga small group. Ang aming dalangin at pagpasalamat at nais namin uling lapit sa iyo ang bawat isa sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. 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 Amen, mga kapatid. Happy God's first morning po. Happy Yeah. first morning po. Alam ko kayo na bless mga kapatid ko. Ano po? Amen. Thank you po. So tayo ay lilipat na. Sa main room, ano po? Tayo na, baka tayo nalang hinihintay. Sige po, let's go. ay patuloy na isinasabuhay sa ating mga tahanan, sa ating mga komunidad at sa bawat puso na nagmamahal sa Diyos. Ngayon, tinatawag tayong lahat na makiisa sa isang dakilang adhikain. Building up for mission. Ang Central Luzon Provinces Mission ay naglulunsad ng isang pambihirang pagtutulungan, ang CLPM Headquarters Development Partnership Campaign. Hindi lamang ito tungkol sa pagtatayo ng isang gusali, kundi sa pagtutulungan ng mga anak ng Diyos upang itayo ang tahanan ng misyon. Isang lugar kung saan uusbong ang mga programa, manggagawa at paglilingkod para sa kaharian ng Diyos. Sa ilalim ng unang pamamaraan na tatawaging 5,000 Families for the Mission Home, inaanyayahan ang bawat pamilya na maging katuwang sa gawaing ito bilang isang Mission Home partner. Layunin nating magkaisa bilang isang malaking pamilya sa pananampalataya. 5,000 pamilya na magpapahayag ng pagsuporta sa pamamagitan ng 1,000 piso bawat buwan sa loob ng isang taon. Ang bawat pamilya ay maaaring makibahagi sa iba't ibang paraan. Una, sa tithes and offering envelope na ilalagay sa others bilang CLPM Headquarters Project. Sa bank deposit o CLPM online giving, at ikatlo sa payroll deduction para sa mga CLPM workers na nais ding maging kabahagi sa programang ito. Ang mahalaga ay sama-samang paglahok dahil sa Diyos, bawat pamilya ay mahalaga.
Bilang pagkilala, ang bawat Mission Home Partner ay tatanggap ng Mission Home Partner Plaque at ang kanilang mga pangalan ay itatala sa Wall of Faith ng bagong CLPM headquarters. Ang mga iglesyang magpapakita ng lubos na pakikibahagi ay kikilalanin bilang Faith Builder Churches. Sa bawat quarter tayo ay magtitipon sa pasasalamat upang ipagdiwang ang mga kwento ng pananampalataya sa mga panalangin ng pag-asa at ang kabutihang ginawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. Ito ay higit pa sa proyekto. Ito ay pagkakaisa. Higit pa sa kontribusyon, ito ay partnership sa misyon ng Diyos. Building up for mission, every family a builder. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras ng patnubay, tiyak na kakamtin, walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon. Ikaput, handog, talento at dulong, misyon sa gawain ng ito'y sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagagaanin ating mga pasan, sa mga suliranin Kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't Siya ang tawagan, tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Kapurit walhati sa Kanya Manalangin po tayo. Ama naming Diyos, marami pong salamat sa umagang ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po sa mga mensahe, sa mga aral, at sa paalalang unahin namin kayo sa lahat ng bagay. O Diyos, nawa lahat ng amin pong narinig ngayong araw pong ito, hindi lamang manatili sa aming mga isipan, kundi may pamuhay namin sa bawat araw. Muli, basbasan ninyo ang bawat isa
na narito ngayon at magpatuloy kami sa aming mga kanya-kanyang gawain sa araw na ito. Ingatan po ninyo kami, bigyan kami ng lakas karunungan at patuloy na laging handang maglingkod sa inyo. Nawa, makita patuloy sa amin ang buhay, ang bunga ng Espiritu pag-ibig. Salamat po, Panginoon, na sa araw na ito, ang inyong gabay at basbas aming maranasan at ipagpatawad po ninyo ang aming nagawang pagkukulang pagkakamali. Ito po ang aking dalangin at pagsamo sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Amen po. Amen. 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 Basta po. Good morning everyone po. Sige po, mga kapatid. Tayo po ay tayo na mag-chanting. Morning po. Amen. Mag-chanting na po tayo, mga kapatid. Every church, Every church, missional church. I am missional. Missional. I thought, I plan, I give. I give forward God's mission. We will go first and never be last. Pastor God bless Joey. po sa ating lahat. Sa katapos-tapusan mga kapatid, magpakasakdal kayo, mga aliw kayo, mga kaysa kayo ng pag-iisip, mga buhay kayo sa kapayapaan, at ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay isa sa inyo. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat sa araw na ito. Amen. Amen. Amen po. Amen. Good morning po, Ma'am Feli. Amen, Pastor Joey. Morning, Motivational day. Morning po Good morning. God be the glory. Maya pa ba kay Kungan? Amen. Exercise. Walking, Amen. walking. Good morning po, Ma'am Feli. Morning, Noel. Good morning, Joel. Sat. Mr. Pelly. God bless po sa ating lahat. Good morning everyone. Good morning po. Good morning sa ating At yan ang ating devotional sa umaga na ito, mga kapatid. Nawal natin ang bless, ang puspos ng Holy Spirit with the Spirit ang ating kailangan upang tayo ay magkaroon kusang magbunga ng fruit of the Spirit. God bless po at happy God first morning po sa atin lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.